Yan lang po ang ating nabanggit sa araw na ito, bahagi ng ating pagpapaalaala. Pero ang magiging laman ng ating Vox Populi ngayon, Kuya Benny, ay ito po. Mukhang mind conditioning na tayo ng ating mga mambabatas na talagang yung dalawang bagong halal na mambabatas ngayon na galing sa party list ay mukhang magiging kabilang na talaga sa prosecution team para po sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Yes. Ang atin hong binabanggit ay ang magiging representante ng ML. Ito po yung Mobile Legends party list. Mobile Legends. Mga naglalaro ng Mobile Legends. Hindi po, ano nga ba yan? ML. Basta yun yung ML na yun. Ang kanilang representante ay si dating DOJ, dating Senador Laila De Lima. Yeah. Yan. Pangalawa ay ito pong Akbayan. Tama ba? Akbayan, ano? Akbayan Representative Attorney Chel Jokno. Yeah. Ayan, ano ha? Sila pong dalawa ay mukhang mapapasama na doon ho sa prosecution team. Ayan, ito po yun, balita. Ayan. Yeah. Ayon mismo dito kay Lanao del Sur, ayun pala, mamamayang liberal pala, Kuya Benny. Sorry po. Hindi ko, ngayon ko lang, talagang hindi ko kasi ma-internalize. Hilig mo kasi mag-ML eh. Ang alam ko kasi, Mobile Legends, double kill, mga ganun. Ay, sinabi po ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, ang planong pagsama po kay Congresswoman-elect Laila De Lima sa House Prosecution Panel na siya pong lilitis kay VP Inday Sara Duterte sa nalalapit pong impeachment trial. Ayon po kay Kong Adjong, wala itong nakikitang conflict of interest sa pagsali po ni De Lima na marami umanong alam sa issue ng extrajudicial killings. Sa panayam, ang pagsama daw po kay De Lima bilang isang lehitimo, estratehiko at sumunod sa patakaran ng House of Representatives bilang tugon sa mga batikos ng ilan kaugnay ng pagiging kritiko ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging sa kanyang anak na si VP Inday Sara. Parang ang dating ay parang merong axe to grind itong si Secretary Laila De Lima. Magiging pa ba? Magiging paktual pa ba? Yun ang tanong, Magiging makabatas pa ba? Yan, oo. Yung ating gagawing aksyon na yan? O magiging personalan na? Yan, oo. Wag naman sana. Kasi, speaking of again, bukod kay Secretary Laila De Lima na magiging congresswoman, in fairness na tayo, wala kaming masamang tinapay sa bagay na ito, Yung Chel Jokno, noon pa man, ay talagang alam nating kontra ito sa mga Duterte. Yes. Aywan ko lang, sa bagay kasi, dalawa na kasi ang katauhan, isang congressman at pagiging abogado. Di ba ang isang abogado, halimbawa ang abogado, Kuya Benny, tatanggap ka. Tapos yung abogadong kukunin mo, ang gusto ba, kakasuhan mo ako. Ang hahanapin mo bang abogado yung, ito si attorney ganito kasi galit ito kay Jen Kukunin ko itong abogado kasi mayroong may interest ito, may personal na galit ito kay Jen Di ba? Hindi dapat ganun ganun ba? Dapat itong attorney itong kukunin ko dahil magaling ito. At alam kong kaya na ito ipaglaban yung kaso ko. Dapat ganun. Hindi dahil siya ay mayroong personal na galit o sama ng loob. Yes. Itinuro pa po ni Kong Adjong na pinapayagan ng House ang pagkuha daw po ng external legal experts upang makatulong sa pagbuo ng matibay na kaso na mayroon pong precedent noon pong 2012 impeachment trial ng yumaong dating Chief Justice Renato Corona. Ayon po sa mambabatas, ang track record at legal experience ni De Lima ang dahilan kung bakit siya kwalipikado upang tumulong sa pag-uusig kay Duterte. Sinabi rin po ni Adjong na pamilyar si De Lima
Pamilyar po si Secretary De Lima, Congresswoman De Lima, sa kaso ng pagdukot at sa dami ng mga biktima ng EJK at binanggit ang mga affidavit ng whistleblower na sina Las Cañas, Matobato bilang mahalagang sanggunian. Ano ha? Ayun. Ayun, ito po. Yun ang ating balita. Maukol may kinalaman sa bagay na ito. Again, ang magiging tanong ng ating mga kababayan, sila ba ay magiging fair, di ba? Sa pagharap ng kaso at sa paghawak nila ng kaso sa kay BP Inday Sara. Kasi ang kanilang iuusigin naman ito hindi si Pangulong Digong, di ba? Ang kanilang uusigin dito ay ang pangalawang Pangulo, BP Inday Sara Duterte. Di ba? Basta't ang ating nais makita sa mangyayaring ito ay magiging parehas ba ito sa taong bayan? Ayun, diba? Hindi natin dito pinag-uusapan na kalaban yan, kakampiyan ni Inday Sara o ano. Ang atin yung bang ipaglalaban mo, yung kapakanan ba ng taong bayan o ng sarili mo? O gusto mo lang makabawi? O gusto mo lang makaganti? Ipinakulong ako nito Di ba? Ipinahiya ako nito noong mga panahon na yun Na parang ganun Kaya kailangan masiguro lang natin na yung kapakanan ng taong bayan, yun yung dapat bit-bit ng dalawang ipapasok nila. Impartial ang kanilang magiging pagharap sa kaso, no? Yes, dapat ganun. Anyway, kayo po ng aming tatanungin. Ipasa namin sa inyo. Baka sabihin nyo, bias kami. O kaya naman, may kinakampihan kami. Pero again, in fairness, ito po'y natatalakay lamang namin ni Kuya Benny sa usaping ito. Kayo po ng aming tatanungin. Okay lang ba sa inyo na maging bahagi po ng prosecution team sina Laila De Lima at Chel Jokno sa impeachment trial po ni BP Inday Sara Duterte? Kung ang sagot niyo po ay opo, okay lang ho yan. Letter A. Dahil sa marami din naman yan. Di ba? Marami usapin yan At saka pangalawa, hindi ka natin alam kung itutuloy sa 28th Congress yan Di ba? Kung ang sagot niyo naman hoy, B, hindi po okay yan. Bias po yan mga yan. B, hindi po okay. Ang atin pong paraan ng pagsagot sa atin hong Vox Populi, makikita nyo po sa inyong mga television screen, sa Facebook at saka sa YouTube. Yan pong QR code, Yan po. Yan na. Eto na po. Ayan. QR code po yan. Itutok nyo lang. Itutok nyo po yung camera ng inyong cellphone. Ayun, cellphone. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.